May mga bagay sa buhay na okay lang ipahiram. Pero may mga bagay na kahit gaano ka pa nila pilitin, hinding-hindi mo dapat ibigay. Dahil hindi lahat ng humihingi ay may mabuting intensyon. At hindi lahat ng deserve ng access sa buhay mo ay deserve din ng tiwala mo. Minsan, hindi pera ang nawawala sa atin, kundi ang peace of mind, self-respect, privacy, at confidence dahil masyado tayong nahihiyang tumanggi. We keep saying yes just to avoid disappointing other people hanggang sa sarili na natin ang nauubos. Kaya kung gusto mong protektahan ang sarili mo, kung gusto mong maiwasang maabuso, at kung gusto mong matutong mag-set ng healthy boundaries, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Dahil pag-uusapan natin ang 11 bagay na hindi mo dapat ibigay kahit ipilit pa nila. Baka isa sa mga ito ang magbago ng pananaw mo at makatulong sa'yo para mas mapahalagahan mo ang sarili mo. Number 1, huwag mong ibigay ang sarili mong kaligayahan para lang mapasaya ang lahat. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tao ay ang isakripisyo ang sarili nilang kaligayahan para lang mapasaya ang lahat ng nasa paligid nila. Lagi nilang iniisip, paano kung ma-disappoint sila? O kaya, baka magalit sila sa akin? Hanggang sa dumating ang punto na lahat na lang ng desisyon nila ay para sa ibang tao, habang unti-unti namang nawawala ang sarili nilang saya. The truth is, you can never make everyone happy. Kahit anong gawin mo, may taong may masasabi pa rin. May taong hindi pa rin makukontento. At may taong hihingi pa ng higit sa kaya mong ibigay. Hindi selfish ang unahin ang sarili mong happiness kung matagal mo nang inuuna ang lahat maliban sa sarili mo. Remember, hindi mo responsibilidad ang emosyon ng bawat taong nakapaligid sa'yo. Hindi mo kailangang laging magsakripisyo para lang tanggapin ka o para lang mahalin ka. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi hihilingin na sirain mo ang sarili mo para lang maging masaya sila. Life is too short para ubusin mo ang energy mo sa kaka-please ng lahat. Kapag lagi mong inuuna ang kaligayahan ng iba kaysa sa sarili mo, darating ang araw na mapapansin mong pagod ka na, emotionally drained ka na, at hindi mo na alam kung ano talagang nagpapasaya sa'yo. Unti-unti mong makakalimutan kung sino ka. Dahil buong buhay mo ay ginugol mo sa pagtupad sa expectations ng ibang tao. Choose yourself without feeling guilty. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam sa iba. Ibig sabihin lang, natutunan mong pahalagahan din ang sarili mong peace, mental health, at happiness. Tandaan mo, kapag masaya at buo ka bilang tao, mas marami ka ring maibibigay na genuine love, care, at positivity sa mga taong mahalaga sa'yo. Pero kung ikaw mismo ay ubos na, ano pa ang maibabahagi mo? Kaya huwag mong ibigay ang sarili mong kaligayahan para lang mapasaya ang lahat. Dahil sa huli, ikaw lang din ang mawawalan habang sila ay tuloy lang sa buhay nila. Number 2, huwag mong ibigay ang maraming chances sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. May mga tao talagang karapat-dapat bigyan ng second chance dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Pero ibang usapan na kapag ang taong yon ay paulit-ulit kang sinasaktan, paulit-ulit kang niloloko, o paulit-ulit na binabasag ang tiwala mo. Tapos ang hinihingi niya ay isa na namang pagkakataon. The truth is, hindi lahat ng apology ay may kasamang pagbabago. Minsan, ang paghingi nila ng sorry ay naging paraan lang para makabalik sila sa buhay mo. Pero pagkatapos ng ilang araw o ilang buwan, uulitin lang din nila ang parehong pagkakamali. Kapag lagi mong binibigyan ng chance ang taong hindi naman natututo, unti-unti mong tinuturuan silang isipin na okay lang ang ginagawa nila. They start believing that no matter how much they hurt you, tatanggapin mo pa rin sila sa huli. At habang sila ay komportable sa paulit-ulit na pagkakamali, ikaw naman ang paulit-ulit na nasasaktan. Hindi na yun tungkol sa pagmamahal. It's becoming a cycle of pain na ikaw lang ang laging talo. Minsan, ang pinakamahirap na salitang sabihin ay tama na. Dahil napagod ka ng umasa na magbabago sila, hindi mo kailangan manatili sa isang relasyon, pagkakaibigan, o kahit anong koneksyon na puro pangako lang pero walang totoong pagbabago. Actions will always speak louder than words. Mas mahalaga ang consistent na effort kaysa sa magagandang salita na paulit-ulit mo nang naririnig. Tandaan mo, ang forgiveness ay para sa kapayapaan ng puso mo. Pero ang pagbibigay ng panibagong pagkakataon ay isang choice, hindi obligasyon. Pwede kang magpatawad nang hindi mo kailangang ibalik ang dati niyong samahan. Pwede mong piliing maging mabuting tao nang hindi mo hinahayaang maulit ang parehong sugat.
Protecting your peace is not being heartless. It's called self-respect. Kaya wag mong ibigay ang pangalawang pagkakataon sa taong paulit-ulit kang sinasaktan kung wala ka namang nakikitang tunay na pagbabago. Dahil darating ang panahon na mapapansin mong nawala ang confidence, self-worth, at saya mo. Tandaan mo, hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung hanggang saan mo sila hahayaan sa buhay mo. At ang pinakamatapang na desisyon ay ang piliing umalis dahil pinili mo na ring mahalin ang sarili mo. Number 3, huwag mong ibigay ang oras mo sa mga taong hindi ka pinapahalagahan. Ang oras ang isa sa pinakamahalagang bagay na meron ka. Dahil ito ang isang bagay na hindi mo na maibabalik kapag nawala. Maaari kang kumita ulit ng pera, makahanap ng bagong oportunidad, o magsimula muli sa buhay. But once na lumipas ang oras, wala nang rewind button. Kaya isipin mo ito, bakit mo ibibigay ang napakahalagang bahagi ng buhay mo sa mga taong hindi ka naman talaga pinapahalagahan? Maraming taong nananatili sa mga relasyon, pagkakaibigan, o samahan kung saan sila lang laging nag-e-effort. Ikaw ang unang nagme-message, ikaw ang laging nagyayaya, ikaw ang laging umiintindi, at ikaw rin ang laging nagbibigay ng oras. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, bigla silang nawawala. That's not a healthy connection. Ang tunay na friendship, family, o love life ay hindi dapat isang tao lang laging nagbibigay. It should be a two-way street. Minsan, iniisip natin na baka kapag mas nag-effort pa tayo, baka mapansin din tayo. Baka kapag mas naging available tayo, mas pahalagahan nila tayo. But the painful truth is, hindi mo mapipilit ang isang tao na pahalagahan ka kung ayaw talaga niya. Hindi sukatan ng halaga mo ang atensyon na ibinibigay nila at hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang patunayan na karapat-dapat kang mahalin o respetuhin. Habang inuubos mo ang oras mo sa maling tao, maaaring hindi mo namamalayan na nawawalan ka ng pagkakataong makilala ang mga taong tunay na magpapahalaga sa'yo. You're investing your time in people who only remember you when it's convenient for them. Habang may mga taong handang ibalik ang effort at respeto na hinahanap mo. Don't waste your life chasing people who keep showing you that you're only an option. Piliin mong ilaan ang oras mo sa mga taong nagpaparamdam na mahalaga ka. Sa mga taong masaya kapag kasama ka, nakikinig kapag nagsasalita ka, at hindi pinaparamdam sa'yo na pabigat ka o pangalawang option ka lang. Because your time is your life. Every minute you give to someone is a minute you'll never get back. Kaya maging matalino kung kanino mo ito ibinibigay. Tandaan mo, hindi masama ang lumayo sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Hindi yun pagiging selfish. It's called knowing your worth. Kapag natutunan mong protektahan ang oras mo, pinoprotektahan mo rin ang peace of mind, energy, at future mo. Dahil ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa'yo ay hindi hahayaan na ikaw lang ang laging nagbibigay. They will value your presence. They will respect your time. At ipaparamdam nila sa'yo na ang bawat sandaling kasama ka ay hindi kailanman nasasayang. Number 4, huwag mong ibigay ang dignity mo kapalit ng approval ng iba. Maraming tao ang handang gawin ang halos lahat para lang matanggap ng iba. Minsan, tatahimik sila kahit mali ang nangyari. Minsan, nagpapanggap silang okay kahit nasasaktan na. At minsan, papayag silang maliitin, insultuhin, o gamitin ng ibang tao dahil natatakot silang mawalan ng approval o acceptance. Pero tandaan mo ito, kapag isinuko mo ang dignity mo para lang magustuhan ka ng iba, mas malaki ang nawawala kaysa sa nakukuha mo. Respect is far more valuable than temporary approval. Hindi mo kailangan baguhin ang buong pagkatao mo para lang mag-fit in. Hindi mo kailangan tumawa sa mga biro na nakakasakit sa'yo. Hindi mo kailangan sumang-ayon sa mga bagay na labag sa prinsipyo mo. O magmakaawa para lang manatili ang isang tao sa buhay mo. Kung kailangan mong ibaba ang tingin mo sa sarili mo para lang tanggapin ka nila, then maybe you're trying to earn a place where you were never truly valued in the first place. The truth is, ang approval ng ibang tao ay pabago-bago. Ngayon, gusto ka nila. Bukas, baka hindi na. Ngayon, pinapalakpakan ka nila. Pero kapag nagkamali ka, maaari ka rin lang husgahan. Kung doon mo ibabase ang halaga ng sarili mo, para kang sasakay sa roller coaster ng emotions na hindi natatapos. Pero ang dignity mo, kapag naingatan mo yon, dala-dala mo kahit saan ka mapunta. Hindi yun nakadepende sa likes, compliments, o opinion ng ibang tao. May mga pagkakataon ding mapipilitan kang magsabi ng no
Kahit alam mong may mga taong madidismaya. At okay lang yun. Hindi ibig sabihin na masama kang tao dahil pinili mong protektahan ang self-respect mo. In fact, people who truly respect you will never ask you to sacrifice your dignity just to make them comfortable. Ang tunay na friendship, family, or love ay hindi humihingi ng pagpapababa ng pagkatao. It encourages you to stand taller, not bow lower. Always remember this. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa bawat taong makikilala mo. Hindi mo kailangang habulin ang validation ng mga taong hindi naman talaga nakakakita ng value mo. Your worth is not measured by how many people approve of you. It's measured by how faithful you are to your values, your character, and your self-respect. Kaya huwag mong ibigay ang dignity mo kapalit ng approval ng iba. Dahil ang approval ay maaaring mawala anumang oras. Pero kapag nawala ang respeto mo sa sarili mo, mas mahirap itong buuin muli. Stand firm. Know your worth. At piliin mong maging totoo sa sarili mo. Dahil sa dulo ng lahat, mas mahalaga ang makatingin ka sa salamin ng may pagmamalaki kaysa mabuhay na inuubos ang sarili para lang palakpakan ng mga taong hindi naman tunay na nagmamalasakit sa'yo. Number 5, huwag mong ibigay ang emotional energy mo sa mga toxic na tao. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na hindi mo dapat basta-bastang ibigay ay ang emotional energy mo sa mga toxic na tao. Alam mo yung pakiramdam na kahit ilang minuto lang kayo nag-uusap, parang buong araw ka ng pagod. Parang may bigat sa dibdib mo. Ang dami mong iniisip. At nawawala ang good mood mo. That's not a coincidence. May mga taong imbis na magbigay ng peace, sila pa ang nagdadala ng stress, drama, at negativity sa buhay mo. Ang problema, maraming taong naniniwala na responsibilidad nilang iligtas o baguhin ang isang toxic na tao. Kaya kahit paulit-ulit na silang nasasaktan, patuloy pa rin silang nagbibigay ng oras, ng atensyon, at emosyon. But here's the reality. You cannot pour from an empty cup. Kapag ikaw mismo ang emotionally exhausted, paano ka pa magiging mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting partner, o mabuting katrabaho? Hindi mo kayang ibigay ang best version of yourself kung ubos na ubos ka na. May mga taong parang laging may issue, laging may away, laging may reklamo, at kahit anong gawin mo, hindi sila makontento. Kapag sinubukan mo silang tulungan, may bago na naman silang problema. Kapag pinakinggan mo ang hinaing nila, maya-maya ay ikaw na rin ang nadadamay sa negativity nila. Unti-unti, napapansin mong ikaw na ang nawawala ng gana, nawawala ang confidence mo, at pati ang peace of mind mo ay unti-unting nauubos. Their chaos slowly becomes your burden, kahit hindi naman dapat. Hindi ibig sabihin na wala ka ng compassion. Ang ibig sabihin lang, natutunan mong kilalanin ang pagkakaiba ng pagtulong at pagpapabaya sa sarili mo. May hangganan ang pagiging mabait. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat tawag. Hindi mo kailangang ayusin ang bawat problema o saluhin ang bawat emotional baggage ng ibang tao. Minsan, ang pinakamagandang tulong na maibibigay mo ay ang hayaan silang harapin ang consequences ng sarili nilang choices. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. Always remember, your energy is valuable. Kung saan mo ito inilalagay, doon din napupunta ang kalidad ng buhay mo. Kaya piliin mong ibuhos ang emotional energy mo sa mga taong marunong magbigay ng respeto, ng suporta, at genuine care. Sa mga taong pagkatapos mong makasama, mas inspired ka, mas magaan ang pakiramdam mo, at mas lumalakas ang loob mo dahil ang tamang tao ay tutulong siyang buuin ka. Kaya wag mong ibigay ang emotional energy mo sa mga toxic na tao. Protect your peace. Protect your mental health. At tandaan mo, hindi ka masamang tao kapag pinili mong lumayo sa mga taong paulit-ulit na sumisira sa katahimikan ng isip at puso mo. Ang pinaka-loving na desisyon na magagawa mo ay ang umalis. Dahil kapag pinangalagaan mo ang sarili mong emotional well-being, mas magkakaroon ka ng lakas para sa mga taong tunay na mahalaga at para sa buhay na gusto mong buuin. Number 6, huwag mong ibigay ang mga sekreto ng ibang tao na ipinagkatiwala sa'yo. Kapag may taong naglakas loob na sabihin sa'yo ang isang bagay na hindi niya kayang ikwento sa iba, ibig sabihin nun ay may nakita siyang tiwala sa'yo. Ipinagkatiwala niya ang puso, takot, at kahinaan niya. Kaya huwag mong basta-bastang ibigay ang mga sekreto ng ibang tao kahit gaano ka pa nila pilitin. Because once trust is broken, napakahirap na nitong buuin ulit. Minsan may mga taong lalapit sa'yo na kunwari ay curious lang. Sasabihin nila,
sa atin lang naman ito eh. O kaya, hindi ko naman sasabihin sa iba. Pero tandaan mo, maraming pagkakaibigan ang nasira at maraming relasyon ang nagkaroon ng lamat dahil sa isang sikreto na hindi marunong manatiling sikreto. The moment na inilabas mo ang isang bagay na hindi naman sa'yo, hindi mo na kontrolado kung hanggang saan ito makakarating. Isang kwento lang ang lumabas sa bibig mo, pero maaaring daan-daang opinyon at maling interpretasyon ang kasunod. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ay nasusukat sa dami ng mga sikretong pinili mong huwag ikalat. That's what real integrity looks like. Kahit walang nakakakita, kahit walang nakakaalam kung ikaw ang nagsabi, pinipili mo pa rin gawin ang tama dahil alam mong may taong umaasa sa respeto at tiwalang ibinigay niya sa'yo. At isipin mo rin ito, kung ikaw nasa posisyon nila, gugustuhin mo bang ikwento ng pinagkatiwalaan mo ang pinaka-personal mong problema sa ibang tao? Syempre hindi. Lahat tayo may mga laban na hindi nakikita ng iba. May mga sugat tayo na hindi kailangan gawing usapan sa bawat kwentuhan. Kaya kung may nagtiwala sa'yo, ingatan mo yun. Trust is a gift, not a toy na pwedeng ipasa-pasa kapag bored o naghanap ng mapag-uusapan. Mas mahalaga ang reputasyon mo bilang isang taong marunong mag-ingat ng tiwala kaysa sa ilang minutong kasiyahan na dala ng chismis. Ang sekreto ay hindi regalo para ipamigay. Isa itong responsibilidad na dapat mong alagaan. Dahil kapag kilala kang taong marunong magtago ng tiwala, mas nirerespeto ka ng mga tao. Pero kapag nakilala kang mahilig maglabas ng sekreto, darating ang araw na wala nang gustong mag-open up sa'yo. At tandaan mo, ang tiwala ay mabagal buuin. Pero isang maling salita lang ang kailangan para tuluyan itong mawala. Number 7, huwag mong ibigay ang katahimikan mo para lang makipagtalo sa walang katapusang drama. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na hindi mo dapat basta-bastang ibigay ay ang katahimikan ng isip at puso mo para lang makipagtalo sa mga taong ang gusto lang ay drama. Aminin natin, may mga tao talagang parang nabubuhay sa gulo. Konting issue lang, gusto agad ng debate. Konting hindi pagkakaintindihan, gusto agad ng mahabang argument. At ang masaklap, kahit anong paliwanag ang ibigay mo, hindi naman sila nakikinig para umunawa. They're only listening to respond, not to understand. Habang ikaw ay inuubos ang oras at energy mo sa kakapaliwanag, sila naman ay parang mas lalo pang nai-enjoy ang conflict. Kaya tanungin mo ang sarili mo, worth it ba talagang ipagpalit ang peace of mind mo para sa isang argumento na wala namang patutunguhan? Minsan, ang pinakamakapangyarihang sagot ay ang katahimikan. Because not every battle deserves your attention. Hindi mo kailangang patunayan na tama ka sa bawat pagkakataon. Hindi mo kailangang sumagot sa bawat paratang, sa bawat komento, o sa bawat chismis na ibinabato sa'yo. Ang mga taong sarado na ang isip ay bihirang mabago ng isang argumento. Kahit manalo ka sa usapan, kung kapalit naman ito ang stress, anxiety, at pagkawala ng focus mo, talo ka pa rin. Sometimes, walking away is the strongest response you can give. Habang tumatanda ka, marirealize mo na ang tunay na maturity ay hindi nasusukat sa dami ng argumentong napanalunan mo. Nasusukat ito sa dami ng gulong pinili mong iwasan. Hindi lahat ng invitation sa drama ay kailangan mong tanggapin. Hindi lahat ng provocation ay nangangailangan ng reaksyon. Ang bawat minuto na ginugugol mo sa walang saysay na pagtatalo ay minutong hindi mo na maibabalik. Protect your peace. Piliin mong maging tahimik kapag alam mong wala ng saysay ang usapan. Hindi yun pagiging mahina o takot. Yun ay tanda ng emotional intelligence at self-control. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang labanan. Ang pinakamalaking panalo ay ang pagpiling huwag nang pumasok sa laban. Dahil mas mahalagang tahimik na isip, payapang puso at masayang buhay kaysa sa kasiyahang dulot ng pagpapatunay na ikaw ang tama. Number 8, huwag mong ibigay ang values at prinsipyo mo. Ang values at prinsipyo mo ang isa sa pinakamahalagang bagay na hindi mo dapat isuko kahit gaano pa kalakas ang pressure ng ibang tao. Madaling sabihin na, sige na nga, para lang matapos ang usapan o para lang hindi ka ma-out of place. Pero tandaan mo, every time na binabaliwala mo ang sarili mong paniniwala para lang makisabay sa gusto ng iba, unti-unti mong nawawala ang tunay mong pagkatao. The moment you start compromising your values just to please people, you're slowly becoming someone you're not. Maraming pagkakataon sa buhay na susubukin ang prinsipyo mo. Baka hikayatin kang magsinungaling para lang makaiwas sa problema.
Baka pilitin kang gumawa ng bagay na alam mong mali dahil iniisip mo, lahat naman ginagawa yan. O baka iparamdam sa'yo na kailangan mong baguhin ang pagkatao mo para lang tanggapin ka ng isang grupo. But remember this, just because everyone is doing it, doesn't mean it's the right thing to do. Hindi porket marami ang gumagawa, tama na agad. Ang mga taong may matibay na values ay hindi laging sikat, pero sila ang madalas na tunay na nirerespeto. Bakit? Dahil alam ng mga tao na hindi sila madaling mabili. Hindi sila madaling maimpluwensyahan at hindi sila basta-bastang bumabaligtad depende sa sitwasyon. They stay true to themselves even when it's difficult. At sa mundong puno ng pressure at validation, napakalaking strength ang manatiling totoo sa kung sino ka. Hindi ibig sabihin na matigas ang ulo mo kapag ipinagtatanggol mo ang prinsipyo mo. It simply means you know what you stand for. May malinaw kang boundaries at alam mo kung anong klaseng tao ang gusto mong maging. Hindi lahat ng opportunity ay blessing at hindi lahat ng offer ay dapat tanggapin. Kung kapalit naman ito ang integridad mo, baka mas mahal ang presyo kaysa sa inaakala mo. At tandaan mo, mas madaling ibalik ang perang nawala kaysa sa tiwalang nasira dahil tinalikuran mo ang sarili mong values. Ang respeto ng ibang tao ay pwedeng mawala at bumalik. Pero ang respeto mo sa sarili mo, once na masira, napakahirap buuin ulit. Kaya wag mong ibigay ang values at prinsipyo mo kahit ipilit pa nila. Because at the end of the day, your character is your real identity. Kapag nanatili kang tapat sa iyong mga paninindigan, maaaring hindi ka magustuhan ng lahat. Pero makakatulog ka gabi-gabi nang alam mong hindi mo ipinagpalit ang pagkatao mo para lang makuha ang approval ng iba. Number 9, huwag mong ibigay ang kalayaan mong pumili para sa sarili mo. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na hindi mo dapat basta-bastang isinusuko ay ang kalayaan mong pumili para sa sarili mo. Maraming tao ang unti-unting nawawalan ng boses sa sarili nilang buhay dahil mas inuuna nila ang opinyon ng iba kaysa sa sarili nilang paniniwala. Lagi nilang iniisip, ano kayang sasabihin nila? O kaya, baka hindi nila magustuhan ang desisyon ko. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na nila alam kung ang buhay ba na tinatahak nila ay gusto talaga nila o gusto lang ng ibang tao para sa kanila. The reality is, this is your life. Ikaw ang gigising araw-araw para harapin ang mga consequences ng bawat desisyong gagawin mo. Hindi ang mga taong nagbibigay lang ng opinyon. Madaling magsalita ang iba, madaling magbigay ng advice, at madaling manghusga kapag hindi sila ang direktang maapektuhan. Pero kapag nagkamali ang desisyong pinilit nilang sundin mo, kadalasan, ikaw pa rin ang magdadala ng bigat nito. Hindi masama ang makinig sa advice. In fact, magandang humingi ng payo sa mga taong may experience at tunay na nagmamalasakit sa'yo. Pero iba ang pakikinig sa payo at iba rin ang pagsuko ng karapatan mong magdesisyon para sa sarili mo. At the end of the day, ikaw pa rin ang may final say. Dahil ikaw ang nakakakilala sa sarili mo, sa mga pangarap mo, at sa mga laban na tahimik mong hinaharap na hindi nakikita ng ibang tao. May mga taong pipilitin kang sumunod sa gusto nila dahil iniisip nilang alam nila ang makakabuti para sa'yo. Minsan pamilya mo, minsan kaibigan, minsan partner, at minsan pati mga taong halos wala namang ambag sa buhay mo. Pero tandaan mo, ang pagmamahal ay hindi dapat kontrol. Ang tunay na nagmamahal ay gumagabay, hindi nagdidikta. They respect your choices even when they don't completely agree with them. Huwag mong hayaang mawala ang kalayaan mong mangarap. Huwag mong hayaang mawala ang kalayaan mong pumili at bumuo ng sarili mong landas dahil lang sa takot na madismaya ang ibang tao. Hindi mo kailangang mabuhay para maabot ang expectations ng lahat. Live a life that is true to yourself, not a life designed just to please other people. Dahil mas mahirap mabuhay na puno ng pagsisisi sa mga pagkakataong hinayaan mong ibang tao magsulat ng kwento ng buhay mo kaysa sa mga pagkakataong naglakas loob kang sundin ang boses ng sarili mong puso. Protect your freedom to choose because once you let other people control your life, unti-unting mawawala ang confidence, identity, at happiness na dapat ay ikaw mismo ang bumubuo. Number 10, huwag mong ibigay ang pagpapatawad bago ka pa handa. Maraming tao ang nagsasabi, magpatawad ka na, mag-move on ka na. Pero ang hindi nila naiintindihan, hindi minamadali ang healing. Hindi dahil hindi ka pa nagpapatawad, ay masama ka ng tao. Kailangan mo munang damhin ang sakit. Kailangan mo munang tanggapin ang nangyari at buuin ulit ang sarili mo bago mo kayang magpatawad ng totoo. Because real forgiveness cannot be forced. It comes when your heart is finally ready.
not when other people tell you it's time. Kapag pinilit mong magpatawad, kahit hindi ka pa handa, madalas ang nangyayari ay tinatago mo lang ang sakit sa ilalim ng ngiti. Sasabihin mong okay ka na, pero sa bawat pagkakataong maaalala mo ang nangyari, bumabalik pa rin ang galit, lungkot at disappointment. That's not healing. That's pretending. At kapag puro pagpapanggap ang ginagawa mo, mas tumatagal ang proseso ng paghilom dahil hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng sarili mong harapin ang tunay mong nararamdaman. Hindi rin ibig sabihin ng pagpapatawad na kailangan mong ibalik ang lahat sa dati. Hindi ibig sabihin na kailangan mong pagkatiwalaan ulit ang taong sumira ng tiwala mo. You can forgive and still choose distance. You can let go of the anger without reopening the same door that caused you pain. Forgiveness is about freeing yourself from the burden of carrying that pain every single day. At tandaan mo, hindi mo kailangan magpatawad dahil pinipressure ka ng ibang tao o dahil gusto nilang matapos na ang issue. Ang pagpapatawad ay personal na journey. Walang deadline ng healing at walang ibang taong may karapatang magsabi kung kailan ka dapat maging okay. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano kalalim ang sugat na iniwan sa'yo. Kaya wag mong ibigay ang pagpapatawad bago ka pa handa. Give yourself permission to heal first. Bigyan mo ng oras ang puso mo na makabangon, na matutong huminga ulit at mahanap ang kapayapaan na hindi nakadepende sa paghingi ng tawad ng iba. Dahil kapag dumating ang araw na handa ka na magpatawad, gagawin mo yon dahil pinili mo na ang kapayapaan ng puso mo. At yun ang uri ng forgiveness na tunay na nagpapalaya. Number 11, huwag mong ibigay ang pangarap mo kapalit ng kagustuhan ng iba. Isa sa pinakamalungkot na bagay na pwedeng mangyari sa isang tao ay ang isuko ang sarili niyang pangarap para lang matupad ang kagustuhan ng iba. Maraming taong namumuhay ayon sa expectations ng pamilya, kaibigan o ng lipunan. Pinipili nila ang kursong hindi nila gusto, pinipili nila ang trabahong hindi sila masaya, o pinipili nila ang buhay na hindi talaga nila pinangarap dahil natatakot silang madismaya ang ibang tao. Pero ang tanong, kapag lumipas ang maraming taon at hindi ka naging masaya sa direksyong pinili mo, sino ang haharap sa mga pagsisisi? Hindi sila, kundi ikaw. The truth is, everyone will always have an opinion. Laging may magsasabi kung ano ang mas tama, kung ano ang mas praktikal, o kung ano ang mas ligtas. At walang masama sa pakikinig sa payo, lalo na kung galing ito sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa'yo. Pero iba ang makinig sa payo kaysa isuko ang sarili mong pangarap. Advice should guide you, not control you. Dahil sa huli, ikaw pa rin ang gigising araw-araw para harapin ang buhay na pinili mo. Ang pinakamahirap kalaban ay ang takot na husgahan ng ibang tao. Natatakot tayong marinig ang mga linyang, sigurado ka ba dyan? O, hindi ka yayaman dyan. Kaya imbis na subukan ang gusto natin, pinipili na lang nating sumunod. Pero tandaan mo, maraming pangarap ang namatay dahil mas pinili ng mga ahari nito ang approval ng ibang tao kaysa sa sarili niyang paniniwala. Hindi ibig sabihin nito na magiging madali ang paghabol sa pangarap mo. There will be failures. There will be delays and moments of self-doubt. May mga araw na parang gusto mo nang sumuko. Pero mas magaan dalhin ang pagod na galing sa pagsubok na abutin ang pangarap mo kaysa sa bigat ng habang buhay na tanong na, what if sinubukan ko? Ang failure, pwedeng maging lesson. Pero ang regret, madalas ay mas matagal dalhin. Kaya wag mong ibigay ang pangarap mo kapalit ng kagustuhan ng iba. Respect their opinions, pero huwag mong hayaang sila ang magsulat ng kwento ng buhay mo. Ang buhay mo ay hindi project ng ibang tao. Ito ang journey mo, ang calling mo, at ang pagkakataon mong bumuo ng buhay na tunay na magpapasaya sa'yo. At tandaan mo, ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo ay maaaring hindi agad maintindihan ang mga desisyon mo. Pero kapag nakita nilang ginagawa mo ang lahat ng may sipag, integridad at determinasyon, mas madali nilang makikita kung bakit yun ang pinili mong landas. So, have the courage to chase your dreams. Because at the end of the day, ikaw ang mabubuhay sa mga desisyong gagawin mo, hindi ang ibang tao.